TV Nainay. TV Nainay, Nanay. TV Nainay. Yay! TV Nainay! TV Nainay, ang programang pangkalusugan para sa mga nanay, mga tatay at iba pang kasambahay. Sumasa inyo hatid ng DOH at ng JICA. Maligayang bati sa inyo, ako si Nanay Rica na maghahatid sa inyo ng mga paalalang pangkalusugan dito sa TV Nainay. Ang TV Nainay ay isang bagong programa na kung saan ay matututunan natin ang iba't ibang paraan ng pangangalaga sa kalusugan ng ating mga pamilya. At sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang kahalagahan ng kalinisan para maiwasan natin ang sakit na kolera. Ang sanhi ng kolera ay isang mikrobyong tinatawag na Vibrio cholera. Ito ay napakaliit at hindi nakikita ng ating mga mata. Ngunit kapag nakapasok ang Vibrio cholera sa bibig ng tao, nagpupunta ito sa bituka at doon naghahasik ng lagim. Dahil dito, ang taong may kolera ay nagtatae na parang hugas bigas at nagsusuka. Ang malubhang pagtatae at pagsusuka ay nakakaubos ng likido at sustansya sa katawan na siyang ikinamamatay ng may kolera. Ito ang tinatawag na dehydration. Ang cholera vibrio ay nabubuhay sa dumi ng tao. Delikado kung ito ay mapupunta sa inuming tubig o sa pagkain dahil marami ang maaring magkasakit. Kaya, importanteng tandaan ang dalawang bagay, ang kalinisan ng inuming tubig at ang paggamit ng kubeta. Ito ang ating pangontra sa pagkalat ng kolera. Oh, yan na. Salamat. Kailangan naman tubig. Di ka muna, bakit ang rumi-rumi yan? Hindi pwede. Lawan natin. Pero kailangan ng sabon. Hindi na bali. Hindi ka naman ang iinom. Bali ka sa buhay mo, baka magkasakit ka pa dyan eh. Mag-iingat sa iinuming tubig. Alam nyo ba na pag ang madumi ang tubig na iniinom ninyo, na galing sa bukas na balon na katulad nito, ay madali kayong makakakuha ng kolera at iba pang sakit na nauuwi sa pagtatae. Kaya dapat ay siguraduhin nating malinis ang iniinom nating tubig. Ang pagpapakulo ng inuming tubig ay isa sa pinakamabisang paraan upang matiyak natin na malinis ang ating iniinom. Hayaang kumulo ang tubig ng hanggang 2 minuto upang mamatay ang mga mikrobyo dito. Siguraduhin malinis ang pinaglalagyan ng tubig. Gumamit ng lalagyan na may maliit na bibig at may takip. Kapag malamig na ang tubig, isalin nyo na lang kaagad ang tubig sa baso kung gusto ninyong uminom. Tandaan natin, ang pagtiyak na malinis ang inuming tubig ay pagtiyak ng kalusugan ng ating mga pamilya. Ang paghuhugas ng kamay ay isa sa pinakamahalagang gawaing pangkalusugan para maiwasan natin ang sakit. Gumamit ng sabon o abo upang matanggal ang mga mikrobyong nasa mga kamay. Kailangan ding linisin ang mga kuko at ang singit ng mga daliri. Ito ang wastong paraan ng paghuhugas ng kamay. Sa dumi ng tao nanggagaling ang mikrobyo ng kolera. Kaya napakahalaga na tayo ay laging gumamit ng kubeta. Marami kaming area dito na may looban, may tabing ilog. Halos doon ang gagaling yung mga batang nagtatae kasi nga wala silang kubeta. Kasi
di ba pag tumayong bata, kahit saan lang dyan sa kanilang kapaligiran, then naglalaro sila at wala natin naman silang mga tsinelas. So yung taing yun, pagka naging lupa na, nilalaro nila, then wala din silang tsinelas. So yung mga itlog ba ng itlog ng mga bulati papasok sa katawan nila, yun maging sanina naman uli ng pagtatain nila. So nagkaroon kami ng campaign talaga na dapat yung mga walang kubeta, sila ang priority mabigyan. Pero meron nga kaming matakaran, dapat merong Poso Negro, kasi pagka bigay lang kami ng bigay, hindi rin kami nakakasiguro na i-install o gagawin nila. So, wala rin. Kung kayo ay magtatayo ng kubeta, kailangan malayo ito sa pinagkukunan ninyo ng tubig. Mga 25 metro ang layo o kaya ay mas malayo pa. Inaalis na namin yung paniniwala nila na ang kubeta ay para sa bisita lang. Every now and then, pagka yung nagkaroon kami ng meeting o kaya mga assemblies, yan ang una namin i-emphasize na dapat ang kubeta hindi for display lang, kundi gagamitin ng pamilya, hindi ng bisita. Linising mabuti ang kubeta pagkatapos gamitin at siguraduhin ito ay malinis sa lahat ng oras. Yung tae ng bata, hindi dapat tinatapon kung saan-saan lang. Dapat maitapon mo din doon sa kubeta tapos buhusan mo. Kasi yung tayo ng sagot, tsaka tayo ng matanda, isa din lang yan eh, madumi yan. So dapat kung paano natin tinatapon yung tayo ng matanda, ganun din sa sanggol. Ang karaniwang ginagawa natin pag may nagtatae ay ang pinapainom ng pampatigil sa pagtatae. Mali ito. Ang pagtatae ay paraan ng katawan para ilabas ang maduduming bagay sa loob nito. Kung pipigilan natin ang pagdumi, maiipon sa loob ng katawan ang mga lason at mikrobyo at lalong lalala ang sakit ng tao. Ano ba ang dapat gawin kung ang tao ay nagtatae? Una sa lahat, kailangan ipagpatuloy ang pag-inom ng mga katas ng prutas o kaya ng o mga sabaw para mapalitan ang mga nawalang likido sa katawan. Kung sanggol ang nagtatae, kailangan ipagpatuloy ng nanay ang pagpapasuso sa kanya. Ang taong nagtatae ay dapat pakainin ng madalas para hindi lalong manghina ang kanyang katawan. Kailangan lang ay konti-konti at dahan-dahan ang pagpapakain, pero madalas. Tandaan lang, kapag ang taong nagtatae ay mukhang hindi gumagaling, uhaw na uhaw, lubog ang mga mata, may lagnat at hindi makakain o makainom, kailangan itong dalhin agad sa doktor. Ang pinakamabuting ibigay sa taong nagtatae ay ang tinatawag na Oresol, Oral Rehydration Solution. Ito ay nahihingi sa inyong health center. Ibuhos ang isang pakete ng Oresol sa 1 litrong tubig. Ang 1 litrong tubig ay katumbas ng 5 basong ganito. Pinapalitan ng Oresol ang nawawalang sustansya sa ating katawan gawa ng pagtatae. At ayon pa sa mga eksperto, mas mabisa raw ang paggamit ng Oresol kaysa sa dextrose. At libre pa. Oh! Malinis ba ang kamay mo? Magtae ay bibiro, maghapong nakaupo. Kapag ito ay kolera, ako patay kang bata ka. Paano ba, iwasan ang kolera? Paano ba, maiwas sa disgrasya? Manatili, malinis katawan at paligid.
makuluan ang inumin, takpan ng pagkain. Kubeta, kubeta, lagi natin gamitin. Hugasan lagi ang kamay natin. Kolera ay di biro, delikadong pagdumabo, pero pwedeng iwasan kung laging malinis ang bayan. O ayan mga nanay, napakahirap po talagang magkasakit ng kolera. Kaya lagi po nating tatandaan ang kalinisan para ang kolera ay maiwasan. Hanggang sa susunod po na pagtatanghal ng TV Nainay, ako si Nanay Rica at si Baby Petra na nagsasabing ang kalusugan ng pamilya ay kayamanang walang kapantay.